what's called source, tapos OPT. So essentially, we have the luxury right nowadays, unlike kasi ng mga dating Ubuntu subsystem na hindi mo na-access via Windows Explorer yung laman, you have the luxury pa na ma-access actually siya. So nakaganyan siya. So nandun siya sa pinakababa. So this is your Explorer na file, yung Windows Explorer. Sa pinakababa nandun, nakita nyo yung Penguin, Linux, tapos Ubuntu. Pag click nyo yan, essentially ito na yung laman ng virtual drive involving your Ubuntu subsystem. So, ang sinusource niya in particular is dito sa OPT. Then makikita niya sa OPT, doon niya ini-install yung OpenFOAM. So, sa inyo, version 12 na, dito kasi version 9. So, yung speaking of run, so type mo nga, source, yung folder na yon. So, you treat na kunwari, nandun ka sa home na folder. So, OPT, OpenFOAM 9, etc. bash rc. So, yung bash file yung tinutumbok mo. Yung bash file na yon, nandoon yung nandito yung list ng command na uutusan niya ngayon si Ubuntu subsystem na please read etong mga listahan ng library ko so that in our future transactions, whatever commands that I'll be plugging in is associated with a .sina file na ginawa ni OpenFOAM that corresponds to a OpenFOAM command. So ito siya. So nandito na lahat siya. Binabasa lahat ng library and lahat ng functions. So pag inutusan mo ng MPI, so message parsing interface, mare-recognize na rin. So ano lang, so pag press enter mo na siya, tapos itry nyo mag-run ng isa man lang ng command, so blackmesh-help, lalabas ito. So to prove na nare-recognize na niya, type any command na na-mention ko, blackmesh, napxmesh, for sake of demonstration, blackmesh yung napagpuntiryan natin, tapos lagyan nyo lang ng -help. Pag lumabas yung guide ni OpenFOAM concerning sa paggamit ni blackmesh, ibig sabihin na plug-in nyo na yung bash file into your subsystem. So may gaganyan pong lalabas. Pero kadalasan, we'll be working with nothing. Pag right after you install OpenFOAM, parang, paano kung gagawa ng run folder? Paano kung magsisetup ng mga dictionary file? The very first thing na ginagawa ng mga OpenFOAM practitioner is babalik ka dun sa sa OpenFOAM na installation folder, then naghahakot tayo ng tutorial na run. So yung mga tutorial na run. So babalik ka dun sa OPT, OpenFOAM 9, then meron tayong tutorials na folder. Nandito yung mga basic na runs na pwede nating pwede nating hakutin, amend into our own liking. Pero essentially, may intended purpose ito. Pero this is also meant for tutorial purposes, meaning this is a sample run that will help you appreciate yung nangyayari na processes while at the same time guides you through the whole process. So there are many applications involving OpenFOAM. So meron kang basic na analysis, combustion, compressible flows, discrete methods, direct numerical simulation. Pero particular na focus natin, although kina Erica pala may multi-phase pa. Kina Erica may multi-phase, gagamitin nyo in particular is yung tinatawag na interfoam. Pati rin pala sa landslide, sa debris flow and interfoam yung gagamitin. Walang debris flow. Wala nang debris flow. Wala nang. So, gumagamit ng volume fluids. Pero, meron din particular na focus natin for the sake of appreciation. So, paano ba ginagawa ng wind yung kanilang kababalaghan? Nandito. So, incompressible, then nandito yung listahan ng mga
simulations na pwede mong gawin. So in particular, na-highlight ko na last time, pimple foam, piso foam, saka simple foam. Although, in your version, wala na. Home run na lang. Pag chinek nyo dyan, binuksan yung tutorial folder, iba na yung laman yan. Meron ng incompressible na, ayan, iba. Incompressible lens particle field. Pero sa inyo, incompressible fluid yung i-click nyo. Then, nandyan na lahat ng tutorial folder. And kadalasan, even in online na, online na tutorial, yung pinaka-pinagpupunteriyahan is yung PITS Daily. Yung PITS Daily na tutorial folder. Ito. So, si PITS Daily kasi is an example ng, I believe, parang a jet flowing through a nozzle. Yun yung ginagawa niya. So, all we need to do is to copy this PITS Daily na folder or any of the tutorial folder. We begin with PITS Daily. Ililipat natin siya into our Windows Drive. So, ika-copy, then ipipaste natin siya just like that. So, naka-copy, then naka-paste na siya right here. Essentially, ito na yung magiging practice mo na, parang this is to help you practice doing open code. So, this will be what's called yung run folder. So, na-mention ko na to sa introductory slides natin. Ito yung palagi mong kaharapin. Meron pang zero folder, constant folder, system folder. Kagandahan nito, I can actually guide you through the all run. Nakalista na rito na pag ito yung nirun mo, automatic niyang gagawin sa inyo. Pero at the same time, this will help you guide ano yung mga series ng command na pwede natin i-run. So, meron ka nito. So, to make buting-ting with, how Linux works. So, change directory stands for CD. We change directory towards the mounted drive. Kino-consider ni Ubuntu na mounted drive yung ating mga Windows na drive natin. Tapos drive D. Tapos makikita nyo rito, once you type yung PITS na yan, mag-auto-complete siya. Kasi nilagay mo na siya sa disk B. So kung saan nyo nilagay, tumbukin nyo lang. So halimbawa, sa C folder, sa C drive nyo nilagay, MNTC. Pag sa D na drive, MNTD. Ganun yung gito. Copy mo siya. Sige, gusto ko sa ito. Okay. Nilagay mo kasi na folder. D/copy ko na. Kasi ito lang yung kaya ko mag-guess, pero yung banana. Tapos balik tayo dun kay Ubuntu. Sa Ubuntu na folder natin na nakabukas sa system folder, ay nakabukas sa Windows Explorer. Buksan natin yung OpenFOAM ulit. Tapos tingnan natin yung tutorials ulit. Tapos tutumbukin natin yung resources. Then tutumbukin natin yung black mesh. Kukunin natin yung PITS Daily na to. Ano? PITS Daily. Yung PITS Daily. Ito. Ika-copy natin to, ililipat natin dun sa run folder natin. Dun sa PITS Daily na kinapi natin to our Windows Drive. Lalagay natin siya sa system. Then, i-rename natin siya as Black Mesh Dictionary. Although, I believe sa tutorial folder may existing na Black Mesh Dictionary. Pero just in case na wala, tingnan nyo dun sa resources. Ay, wait, saan daw ilalagay yung PITS Daily? Sa system folder. Okay, ilagay ko na dito. Oo. So, nandun. Pero in reality, dapat i-rename nyo siya as Black Mesh Dictionary. Pero, so far, meron namang pinrovide na yung tutorial folder. So, wala tayong issue dyan. So, buksan lang natin to explore ulit. Ano ba yung ginagawa ng Black Mesh? So, yun nga.
Ay, hello sir. So, what Black Mesh is doing is essentially, sige mo, nililista muna na lahat ng vertices na involved with. So, nandyan na siya. Then, after that, ninename mo yung blocks. Then, dami lang blocks na to. Tapos, ninename mo yung edge. Pero ano lang, to have a feel dun sa run, we let everything happen. So, magta-type lang tayo black mesh. Ta-type lang natin black mesh. So, dapat nakabukas yung system folder yung run folder natin nandun sa ano. So, pag tinype mo na black mesh yan, tatakbo siya ng ganyan. So, na-run na si black mesh. So, this will be your very first na OpenFOAM na run. So after mong i-run yung black mesh, what black mesh does is it generates yung preliminary mesh mo. So nandito na yung preliminary mesh mo. Lahat ng parang parameters ng grid mo nandito na. How are they interconnected? Then later on, how they will be used in the finite volume formulation. Nandito na siya lahat. Pero again, hina-highlight ko yung pinaka-vital dito is itong boundary file. Kasi sa boundary file, nakalista dito yung tinatawag na patches. Yung patches natin, ito supposedly yung lalagyan natin or a-assign na natin ng boundary conditions once we go to the zero folder. So essentially, lahat to gagawa ng boundary conditions. Pero to have a sample run, we let OpenFOAM do the work. Since this is a tutorial folder, i-type natin simple foam. Ay, sa inyo, foam run pala. Foam run. Foam, tapos uppercase R, UN. So, yan, nagra-run kay Chelsea. Sa'yo, Ella, tumatakbo ba? Di ba po? Sir, kakatapos na lang po install. Teka, black mesh date? Ay, sorry. Hindi, okay lang. Tapos na natin ako dito afterwards. Foam run tayo. Easy, natapos na. Ayun, natapos na. The fact na mas matagal siya nag-process mo, ibig sabihin may ginawa siya. Tapos, may congratulations na nakagawa na tayo ng isang sample na simulation. And to show, to demonstrate ano ba yung nangyari, try nating i-run ParaFOAM. Bubukas ngayon si ParaView, press apply. Gumana na ba? Black mesh tayo. Hindi, ano na po tayo? Then, dito na po sa na-load start. na yung ating mesh. This is a 2D na simulation. 2D simulation of a jet going through to a nozzle. So, yan ako lang positive Z, kabila ka. Tagal naman. So, 1D lang siya. So, to unravel what's happening, una yung computational grid natin. Ito yung itsura ng computational grid niya. Yan, makikita mo pag pinrompt mo na wireframe yung papakita. Pero syempre, tayo, medyo visual na people tayo, so gusto natin makita ano ang ginawa ng simulation. So, meron kang time equal 0, pag nirun mo yan yun nangyari. This is a tutorial para lang ma-appreciate natin na ginawa natin. Model. So, ano yung mga Galing yung model. Ba't may kulay yung guys? May kulay yung guys. Copy yan. Kailangan nyo, naka-solid BTK black colors. Tapos ano parameter for example, Velocity. Tapos, ano to? Mag-sign in. So, sino nakasunod? Lahat ba nakasunod? Si Chelsea po. Chelsea lang. Chelsea, tulungan mo na lang kami. Uy, bakit hindi naman siya tumutulong? Ba't pag ninanaw yung Ubuntu? Ay, So yan, meron na tayong sample na how simulation. about itong isa? Ay, hindi. Web yun eh. Try lang po natin na sa admin. Ano na, may tutorial folder na si Ano ba? si OpenFOAM.
Sige, masaya tayo. Experience somehow. Si Chelsea lang masaya. Ne, meron pa naman next. Meron pa tayo next. Ako wala pang ubon. Anong ginagawa dito pagkatapos? Ay, ano na po. Na-install na, hanapin nyo ngayon. And magbubukas na po dapat yung, wait lang. Yes nyo nga po. Nawala na siya. Try na natin po ulit. Next frame. Wala. Ay, sige po. Nang medyo matakot sa akin. Ito na lang pindutin ko yung next frame. Pero yung kay Chelsea, Mas maganda na ito. I-restart muna yung computer. Okay lang na, restart. Okay lang naman po. Sige. Ginaya. Pinili ko. Akala ko liliyam. Yan, magkano pa yan? Kinailangan ko muna i-reinstall. Oo eh. Pag na-restart po. Mali ang anak ko na compile. Oo eh. Kayo dyan. Hindi pa ako. Hindi pa ako sumahabos pa. Sige. Diyan na naman tayo. Ano yan? I-restart daw muna. I-restart ko yung laptop. Oo, restart muna yung laptop. Power shell. Uninstall. Okay. Next thing to ito medyo mas magiging extensive na walkthrough to. Next na hakutin natin. So ano lang yun, para lang have to feel na ano ba yung kadalasan mong makikita once you run an open source simulation. Parang gumawa ka lang ng mesh, then nag-run ka ng simulation. Essentially, ganun lang dapat yung ano, di ba? Pero kadalasan kasi, what BlackMesh can only provide to you is to make what's called a preliminary mesh. Hindi pa siya actually yung final product. So, to have a feel on the whole entire process, minus pa to yung boundary conditions But balik tayo dun sa Ubuntu na folder natin, may kukunin ulit tayo sa tutorial folder. Yung kukunin natin sa tutorial folder is, again, incompressible fluid. Then, particularly yung kukunin itong si motorbike. Wala na wala si Motorbike. Ay, nag-modern ba na? Bakit nawala si Ubon? Sige nga po, try nyo sa PowerShell, i-try yung WSL, double dash install. Supposedly na-install siya, pero nung tinatry ko kasi, sabi daw, hindi daw mahanap niya yung WSL exe. So, si motorbike is a little bit complicated. Kaya hindi ko muna pina-explore sa inyo yung BlackMesh kasi medyo complicated siya. It's multiple blocks. Parang sinasabi kasi na whatever was the BlackMesh in the Pits Daily na napoproduce, yun na yung final mesh. Pero in reality, once we run our simulations, whatever was BlackMesh will be running for you is not really the final mesh, but rather the preliminary mesh. So kung i-check natin this time yung BlackMesh dictionary ng motorbike na kinapi natin. So kinapi na ba natin papunta dun sa D? So mapapansin nyo this time, unlike nung sa Pits Daily, 8 na lang yung vertices. 8 na lang yung vertices. So meron kang convert to meters, di ba? Yun yung pinakauna mong pag binuksan mo yung file. Yung BlackMesh dictionary, convert to meters, ibig sabihin we're dealing with units na 1 meters. Pero alimbawa, gusto mo gawing English units na in terms of inches. Gagawin mo lang dyan, 0.0254. Then lahat ng units na ilalagay mo dyan, na lalagay mo na rito ay naka-inches. Pero since we're dealing with meters, convert to meters, 1. Yan pala yung geometry o mesh na yan. Mesh pa lang. Ay, punta ka sa ano? Sir, wala. Sabi niya, the server name or address could not be resolved. Punta ka sa motorbike. Motorbike. That's what I was Ay, may kailangan yung internet. Ay, okay. Sorry. Kaya pa. May buko siya. Watch ours.
Okay. Okay na dyan? Sa side na dyan? Okay na si Erica? Hindi pa rin. Hindi pa rin. May something sa So, install nila. so we try to imagine, ano yung mga set ng coordinates na to? X, Y, Z, di ba? Parang ito yung dinedescribe natin. Teka lang ha. And then, pahingin ako ng slides. Yung slides mo to. Hindi wala na nandun siya sa ano mo. Tingin, may ano yung piso. Talagang hanggang 5 tayo. Oh, sir. Workshop, sir. Workshop. Oh. Yung malita actually. Wala kasi, hindi ko nadala yung charger ng laptop ko. Ano yung power siya? Hmm? Paano install ng power siya? Ma-install. Hindi ako gumagamit ng 11 kaya hindi ko alam. Sorry. Ay, paano ulit bubuksan kapag yung parang ko? Ay, hindi na lang. Sige lang. Ano pa na, mukha mauna pa kay Eric. Sir, ano yung ibig sabihin nito? Internet. Pero paano ko? Sige, close mo. May power siya. I think pwede. May nakalitos na. Ay, nakarbura. No, yun nga pa yun. Pero may mali ako. May mali ang combine nito. So, kinain lang ko yung Naka-dual boot ka. Yep. Mali nga yung setup ko ng swap eh. Set ko yung is 4 pero nagawa naman ako ng 5. Oo, mas na mas stable yung internet. Pag naputol yung internet mo, yun yung time out. And nag-install din kay Ma'am Listel. Wala na pinipili ka mo. Kasi kinalimutan ko pa. Meron sa Microsoft Store. Hmm? Meron sa Microsoft Store. Oo, meron niya. Pero yun nga, yung sa isa kong desktop doon sa Microsoft Store. Okay. Yung sa Microsoft Store, kung dinownload mo, problema doon, hindi nagra-run yung Paradigm. So pag yung via PowerShell, nagra-run yung Paradigm. Yung power, yung power bin, sir, separate installation. Kasabay siya ng OpenBook. Parang nakapackage. Ano nangyayari? Wow, buti kanya na So yung next na instruction sir, kailangan po Fireware files. yung kailangan pong ginawa po kanina sir yung sa fixed video. Hindi. Eh, ba't ay wala yun? Yung ano na, motorbike na tayo. So, saan ko Ano kailangan? lock? Hindi, nandun na yung black. Hindi na sa screen. Just in case na wala. Payments. Okay, nag-install pa yung kayo ng listed. Naghahabol ang ating mga... Sakto, sino pa yung mga pinaka-competitive doon nakaramdam ng panic yung mga computer nila. Sabi daw, hindi, kailangan bigyan ng partida. Nawiwerdoan yung mga students ko dito eh, pag ano eh. Pag magpe-presentations. Uy, ba't walang monitor? Sige. HRC. Actually, we-knock through natin to nung module 0. Although, ulitin natin to for a bit. So, if we're mentioning computational domain, ito siya. You have a computational grid kung saan nandun yung structure. Pero, essentially, to get there, meron kang certain steps, particularly yung black mesh.
So si run folder mo, again, ito 0, constant system. So dapat present yung tatlong yon to have a run folder. Then after that, sa system folder mo, nandun yung black mesh dictionary. So if we're mentioning black mesh, yung unang 8 vertices na nakita nyo, those are parang yung unang 8 3 sets of number ay yung coordinates ng mga vertices mo, which you will be referring to later on. So yung pinakauna mong tinawag dito, that will be vertex 0. Yung kasunod, vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. So kung bubuksan nyo yung black mesh ng motorbike, yun dapat yun. May 8 kang coordinate, the very least. So, naka-predetermined na siya, pero as long as you know yung diskarte dito, you can type this from scratch. Pero kung nangangapa pa tayo, we can simply refer to that. Ang matitip ko sa inyo, that, yung, diba, tatlong set ng coordinates, so x, y, z. Check nyo yung mga x's. Kung sino yung may negative na value dyan, yun yung minimum x. Kung sino yung maximum, tapos yung pinakamalaking value, yun yung maximum x. Same goes with y, minimum y, maximum y, minimum z, maximum z. So kung ano yung sequence dyan, yan yung sequence na gagawin. Yung convention kasing yun, once you call these coordinates, so dapat may counterclockwise na rotation. So 0, 1, 2, 3, dapat pointing inward siya. Then 4, 5, 6, 7, pointing outward siya. So pointing outward. So doon gagana yung black mesh nyo. Kaya kapag binalikan natin yung black mesh dictionary, since yung negative 5 yung minimum x, yung 15 yung maximum x, yung negative 4 yung minimum y, yung positive 4 yung maximum y, yung 0 yung minimum x, yung 8 yung minimum z, yung 8 yung maximum z. So based on this convention, ready din na natin mako-call yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to follow this precise na convention. Okay? So, nandun yung tutorial folder. Gaya din Ayaw niya pa rin. kung naiya pa yung listel mo, nandun pa rin siya sa... Ayaw niya kasi meron siyang sinasabing hindi ko alam. Kanina pa yan actually. Paulit-ulit na ako. Sabi mo na, choose a different name. Lagi niya sinasabi yan. Supposedly, ma'am, na-install na siya. Hindi ko nga alam yung password kaya nire-reinstall ko. Hindi, teka lang. Sige, makikitiin. Ito kasing katabi ko, hindi pa rin nagsisimula eh. Sorry po. Ito yung figure out ba't hindi nagko-compile yung bash RC. Hindi yung katabi. Nangungopia na nga lang. Sige, dito na po. Hindi ko nga alam yung password. Yung password po ang problema kanina. Hindi ko alam yung password. Oh, ayaw niya. Ay, Sige po. Siguro ito na lang yung store. wala bang ano. Dito na, Hard boot, ganyan. dito natin siya ma'am, approach. Sige, okay lang. Go lang. Mamaya na. Tuloy mo lang para maka-move on kayo. Ito. Ito yan. Install. Sige. Magpapaturo na kay Chelsea. Magaling na si Chelsea. Ano yung sabihin sa Dahil previously mo na siya na-install, sinasabi lang niya, kasi problema tayo. So, ito rin yung sinuggest ko kay Ma'am Listel. Via Microsoft Store. Okay? Ako naman nag-laptop na to. So, if nag-scroll kayo konti pababa,
makikita niyo yung blocks. Yung hex